isang kakaibang nilalang na halimaw, at ang kanilang mga pagkain ay ang mga tao. Sa 5 taon ay konti na lang ang mga natira sa mundo ng mga tao. Ang mga tao ay natakot sa mga Titans, at ang mga sibilisasyon ay nawasak din. Upang mapigilan ang mga Titans, ay gumawa sila ng malaking pader upang maging protekta nila sa mga Titans. At ang mga ito ay isang alamat na lamang na narinig ng mga batang ito. Sila Eren, Arman at ang magiting na babae na si Mikasa. Sila ay nag-usisa din sa labas kung ano meron dito, kaya't nagpasya silang lumabas sa pader. At iyon ang unang beses na makikita nila nang malapitan ang pader. Nang balak na nilang umakyat, ay biglang dumating ang mga gwardya. Dahil sa bansa nila ay isang labag na lumapit sa pader na iyon. Ngunit dumating ang tiyuhin ni Eren at iniligtas sila nang biglang yumanig ng mga oras na iyon. Ang mga pader ay biglang gumuho at nahulog ang mga bato at merong sumigaw na napakalakas at biglang lumabas ang isang nag-aapoy at mabagsik na Titan. Ito din ang pinakamalakas na Titan sa mga lumipas na panahon hanggang sa sinipa nito ang pader at nasira ang pader na parang kasing lakas ng bomba at dumating na ang huling araw ng paghuhukom hanggang sa makawala na ang mga Titan at ang mga Titans ay nakangiti sa kanila at ang mga tao ay naghanda upang umatake at isang sundalo ang kinuha ng Titans at kinain. Isang sundalo ang mas pinili na lang magpakamatay kaysa makain ng Titans, hanggang nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ngunit ang mga Titans ay masyadong malaki, kaya't nagmukhang duwende lang ang mga tao sa Titans. At isang batang babae ang natatakot at umiiyak, at nahiwalay si Mikasa kay Eren dahil niligtas niya ang isang sanggol. Pagkatapos ay pumunta sila sa ligtas na templo, at ang mga ibang tao ay patuloy na kumakatok upang buksan ito, at si Eren ay sumigaw, at napatingin sa kanya ang lahat ng tao doon. Kung magpapatuloy siya ay itatapon palabas, at si Eren ay nakatingin na lamang kay Mikasa at papalapit na kay Mikasa ang Titan. Walang lakas na loob na buksan ni Eren ang pintuan nang biglang yumanig ang templo at si Mikasa ay hindi na niya makita at ang mga Titans ay patuloy na sumisira ng bahay at ang mga tao ay humihingi ng tulong. Ngunit wala siyang magawa at si Eren ay sobrang nalulungkot sa nangyari sa kanilang lungsod. Lumipas ang 2 taon. Ang mga nakaligtas ay lumipat sa kabilang pader. Ngunit ang mga pagkain ng tao dito ay kulang para sa kanilang lahat. Upang muling maibalik ang kanilang agrikultura, ay nagpasya ang kanilang pinuno na ibalik ito. Si Eren at Arman ay naging bahagi na din ng kupunan, at nagpasya ang iba na pumunta sa kabilang pader upang makakuha sila ng makakain nila, hanggang sa makita nila ang mga hayop na ito, at ang mga Titans ay mukhang walang interes sa mga ito. Nang sandaling iyon, ay nakarinig sila ng isang sanggol na umiiyak at sinimulan hanapin ni Eren at Arman iyon. Ngunit ito pala ang mga anak ng Titans, kaya't nagsimula na silang magpanik at tumakbo. Ngunit sa ingay na iyon, ay nagising ang ibang mga Titans. Sinabi ng kapitan nila huminahon lahat hanggang isang higanting kamay ang kumuha sa kanya, kaya't sinimulan nilang umalis sa lugar na iyon. Ngunit sa kanilang pagtakbo ay napigilan pa din sila ng higanting Titans. Ngunit nang sandaling iyon, isang lumilipad na tao na gumagamit ng mga tali upang iligtas ang mga tao. Lumalabas din na ang mga Titans ay meron ding kahinaan. Ito ay ang kanilang batok at gumagamit sila ng makina upang makalipad at maabot nila ang batok nito at nagiging abo ang mga Titans kapag ito ay namatay. Ang isa na nagligtas sa kanila ay ang kapitan na si Shikishima ng distrito ng agrikultura, hanggang isang Titan pa ang lumitaw. Ngunit isang babae pa ang lumitaw upang matalo ito, at ang batang babae na ito ay si Mikasa, at si Eren ay natulala ng mga oras na iyon. Kaya't si Eren ay sinimulan niya itong kausapin kinagabihan. Akala niya ay patay na si Mikasa. Sumagot si Mikasa sa kanya na meron siyang kagat ng isang Titan sa kanyang tagiliran. Nang oras na iyon ay dumating si Shikishima at niyakap si Mikasa. Nang makita iyon ni Eren, ay lumabas siya at sumigaw dahil sa sakit na naramdaman niya. Hindi niya sinisisi si Mikasa na meron na itong ibang kasintahan. Sinisisi niya ang sarili niya dahil wala siyang lakas ng loob upang iligtas siya. Ng mga oras na iyon, nang biglang tinakpan ang bibig niya dahil baka magising ang mga Titan sa ingay niya. At sa mga oras na iyon, ay sinabi ni Mikasa na gusto niyang magkaanak kay Eren. Nang biglang may lumitaw na isang malaking mata sa likod ni Mikasa. Pagkatapos hinatak siya at nasimulan na silang palibutan ng mga Titans. At ang lahat ay nagsuot na ng Titan gear upang labanan ang mga Titans. At isang nakamaskrang nagmamaneho ng sasakyan. At isang babae ang galit dahil ang kanyang kasintahan ay pinatay ng mga Titans. Inagaw niya ang sasakyan, ngunit nawalan ito ng kontrol at bumangga ito sa Titans at sumabog. Kaya't si Eren ay galit na sumugod, ngunit nahuli siya ng Titans. At isang babae ay patuloy pa din siyang iniligtas. Ngunit wala itong magawa at si Arman ay nakay ng Titans. Kaya't si Eren ay dapat niya itong iligtas. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng tiyan ng higanti, at sa labas ay patuloy pa din ang mga pagpatay ng Titans, at si Mikasa ay nagka-problema sa kanyang gear.
kaya siya ay bumagsak sa lupa. Biglang isang Titan ang dumating, at ito ay medyo kakaiba, at inatake niya ang iba pang mga Titans. Ngunit lumalabas na ang Titans na ito, hindi katulad ng mga Titans. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga tao, at sinuntok ang pader, at si Mikasa ay nakatingin sa kanya, at kinuha niya si Mikasa. Ngunit tinignan lang siya nito, hanggang sa binagsak siya. Ngunit si Mikasa ay sinaksak niya ito sa leeg. Ngunit nagulat sila dahil ang Titans ay naging si Eren, at ang mga mata niya ay kulay pula na. Ito ang unang bahagi ng Attack on Titan. Marami pang detalye pa ang hindi malinaw, dahil meron pa itong pangalawang parte. Kung nais mo pang makita ang ikalawang parte, ay mangyari lamang na magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa part 2.